Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahey winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito, at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalangko at aking hinirang upang ako'y kanila papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi
pambihira ang ginawa. Kaya naman ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya o mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay bithit pananangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Sa pag-asa, ako may muling bubuhayin. Hindi sa makamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisikatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na matupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulog at manumbalik na lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan, kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-5 linggo na ng Kwaresma. Kaya kung mapapansin niyo po, ang lahat ng mga imahin, mga larawan ng mga santo ay nakatalukbong na bilang paghahanda po para sa nalalapit nating pagpasok sa mga mahal na araw. Ika-5 linggo na tayo at nawa ay mas napagbigyan natin o nabigyan natin ng panahon na muling isuriin, tingnan ang ating mga pamumuhay, kung ito ba ay talagang naaangkop sa hinihingi at hinihiling ng Panginoon sa atin. Balikan natin ang mabilisan lang po, no, yung ating naging paglalakbay. Dahil sa linggo ay pagpasok na ni Jesus sa Jerusalem, linggo na ng palaspas. So bago man lang tayo sumalubong, at least malinaw sa atin kung sino itong sasalubungin natin. Para talagang pag nagwawagayway tayo, ay sadyang wagayway ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Poong Nazareno. Noong unang linggo, sa karanasan ni Jesus, napagtagumpayan niya ang lahat ng panunukso ng demonyo at sinasabi sa atin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ang anumang tukso na dumarating sa atin o ibinibigay sa atin mismo ng demonyo. Panunukso. Anumang uri ng panunukso ay ang tanging layunin niyan, magkasala tayo, sumuway tayo sa Diyos. Yan. Ika-2 linggo, narinig natin ang tinig habang si Jesus ay nagdarasal. Narinig natin ang tinig na nagsasabing, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Kaya lagi natin nire-remind dito, no? Hindi yung pagdidebosyon ang magliligtas sa atin, kundi yung pakikinig mo at pagsunod sa Poong Jesus Nazareno. Kahit yakapin mo pa yung Nazareno, yung imahin na yan, hindi ka maliligtas niyan kung hindi mo naman pakikinggan ang kanyang sinasabi. Malinaw po ba? Uy, gising. Ika-3 linggo,
O patapos marinig na sinabing, pakinggan ninyo siya. Ano ang sabi ni Jesus sa ikatlong linggo? Di ba ang sabi niya, akala ba ninyo, higit silang makasalanan, yung mga pinapatay ni Pilato, yung nahulugan ng ginagawang tore, akala ba ninyo makasalanan sila, higit na makasalanan? Ang sabi ni Jesus, kung hindi ninyo pagsisisihan at tatalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya sa ika-4 na linggo, na-realize nung isang anak, yung alibughang anak, na-realize niya, nagkamali siya, nagkasala siya sa Diyos, sa kanyang ama. Kung kaya, bumalik sa kanyang ama, humingi ng tawad. Ngayon ba, sa puntong ito ng buhay natin, nandun na ba tayo sa punto na inaamin na natin na mali nga talaga ang ating ginagawa? May mali sa uri ng pamumuhay natin. Kasi pag hindi natin nakita yan, hindi mo napansin yan, hindi ka lalapit sa Diyos para humingi ng tawad. Napaka-importante po na tayo ay mayroong pag-amin. Pag umaamin, inaako natin ang ating mga kasalanan. Ang problema lang natin lagi, yung kasalanan na dapat kasalanan para sa atin, hindi na kasalanan. Okay lang yan. Madalas nga natin sinasabi, marami namang gumagawa niyan eh. Paano patatawarin ang isang kasalanang hindi naman inihingi ng tawad? Yan, di ba, minsan sa mga mag-asawa po, kaya hindi nagiging okay ang relasyon. Ang hinihintay lang naman dyan, may umamin. Hanggat hindi umaamin at naglilihim ng naglilihim, nagtatago ng nagtatago, hindi nakakahinga ng maluwag. Nagiging masikip, nagiging magulo ang pagsasama. Kasi alam mong nagtatago ka. At ang isang nakakalungkot, kapag hindi tayo handang ilabas o ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan, ang nangyayari, nagtuturo tayo. Mas tinitingnan natin at para maibaling sa iba ang kasalanan, hindi na yung sayo, hindi na yung akin. Magturo na lang tayo. Tingnan niyo po, sa kwento natin sa Ebanghelyo, merong inilapit kay Jesus. Yung inilapit kay Jesus, isang makasalanan. Naisip ko lang, kasi dito, ang panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin, tayo mismo ang lumapit. Tayo mismo ang dapat na humingi ng tawad. Yun dapat yung makita natin. Hindi ang kasalanan ng iba, hindi yung iba ang ilalapit mo para hatulan ng Diyos, kundi dapat ikaw mismo. Kaya tingnan niyo po, sabi doon, may mga Pariseyo at Eskriba, mga nakakaalam at mga eksperto sa batas. Ayon sa batas, kapag ang isang tao o ang kasalanan ng pakikiapid, ito ay hahatulan ng kamatayan. Babatuhin hanggang mamatay. Ang pakikiapid, mga kapatid, kahit anong mangyari, kahit ano pang kasuccessful mo, ang pakikiapid ay kasalanan. Period. Wala kahit sino man pwedeng mag-justify na sabihin na natin, mabait naman siya, matulungin naman siya. Hindi yun ang usapin. Nakiapid ka,
kasalanan yan. Maligaya naman kami, wala kaming tinatapakan. Nakikiapid ka, kasalanan yan. Period. Malinaw po ba? Hindi inaalis ni Jesus yun. Hindi binabago ni Jesus yun. Pero yung paghatol, yung pamamaraan, yun ang gustong itama ni Jesus. May dinalang nakikiapid. Itong mga nagsasabi, mga eksperto sa batas. Ito, babae na huling nakikiapid. Ayon sa batas, kailangan patayin siya. Iniisip ko lang, pag nakikiapid ba, isa lang? Sabi, pag binabasa ko po yung kwento, nasaan yung lalaki? Nasaan yung kapartner? Bakit yung babae lang? Hindi ba? Kaya hinay-hinay tayo sa paghatol, no? Ngayon, ang daming judgmental. Ang bilis-bilis nating mapaniwala. Ang bilis-bilis nating sumang-ayon na dapat yung isa parusahan nang hindi mo na pinagninilayan ng mabuti. Kaya nga, di ba nung sinabi ng mga Pariseo, dapat parusahan. Anong ginawa ni Jesus? Tumahimik lang siya. Hindi agad-agad nag-comment, hindi agad-agad nagsalita, nagbigay ng opinyon. Isa yan sa napakalaking pagkakamali natin sa panahon ngayon. Yung agad-agad tayong nagre-react, agad-agad tayong nakikisangkot na hindi mo muna inaalam. Nasaan yung kapartner ng babae? Pag nakikiapid, baka nakakalimutan niya na, no? Ang kasalanang pakikiapid, ibig sabihin, yung isa sa inyo, o dalawa kayo, may asawa na. Pumatol, nakipagtalik, nakipagrelasyon sa may asawa na. Yan ang pakikiapid. May pagkakaiba po yung pakikiapid doon sa, no, yung premarital, ha? Iba po yan. Mas malalim, mas mabigat ang pakikiapid. Dahil ang isa sa inyo, may asawa na. Kahit pahiwalay kayo, naghiwalay lang naman kayo ng tirahan at pumatol ka sa iba, pakikiapid yan. Malinaw po ba? Pumalakpak nga po kung malinaw pa yung aking sinasabi. Okay. Nandun na tayo. Hinusgahan na tayo. Pero alam nyo, napakabuti ng poong Jesus Nazareno. Hindi tayo basta hahatulan ng Diyos. Tandaan mo yan. Hindi ka hahatulan ng Diyos. Kundi, lagi siyang magbibigay ng pagkakataon para ayusin, itama ang ating pong pagkakamali. Kaya nga sabi ko, no, suriin natin, ano ba itong ginagawa natin? Baka mamaya hindi tayo aware, hindi na natin alam. Mali ba yung ginagawa ko? Kailangan mo ang pagtuunan ng pansin yan. Idaan mo sa dasal. Sa mga pagbasa ngayon, no, yung paanyaya sa atin, sa unang pagbasa narinig natin yung ibaon mo na sa limot ang nakaraan. Ano man ang pagkakamali natin, ano man yung nagawa natin, sa anumang dahilan, bakit mo ba nagawa yan? Bakit ka pumatol? Kasi gusto mo lang mabuhay, gusto mo may sumuporta, kailangan mo ng financial support, o kung ano man yan. Kayang intindihin niya ng Diyos kung ihingi ka ng tawad. Sa Diyos po, lahat kaya niyang kalimutan, mailigtas ka lang. Tandaan mo yan, ha? Ganyan kalaking ang pagmamahal ng Diyos. Ganon din, sa ikalawang pagbasa, muling ipinaalala. No, sa sulat sa ikalawang pagbasa na kayang limutin yung nakaraan. Hindi na importante yon. Ang importante yung ngayon, nakilala mo na ang Diyos, nakilala mo si Jesus, at kung gaano ka kayang mahalin ni Jesus. Wala nang halaga, hindi na importante yung kung ano mang mga bagay na mayroon ka, kundi yung nasa iyo si Jesus.
Kaya tingnan natin, ha? Yung mga panahon na sinasabi natin, kailangan natin ng mag-move on. At makakapag-move on lang tayo sa tulong ni Jesus. Hindi tayo hahatulan ni Jesus. Kundi kaya nga siya sa linggo, no? Kaya nga siya papasok. Kaya siya hahantong sa pagpapako sa krus para hindi tayo hatulan ng kamatayan, kundi tayo ay mailigtas niya. Nawa po, mas ma-appreciate natin ngayon, no? Yung pagpasok nitong Kwaresma, mas ma-appreciate natin na ito yung panahon na kung saan tayo po ay mas pinaliligaya, mas pinasasaya ng Diyos dahil ipinaalam niya sa atin na kayang-kaya niya tayong patawarin at mahalin. Amen? Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang palapit na ang mga mahal na araw, dumudulog kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapin sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng grasya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo'y dumalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May pahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsinungaling, at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. May isulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ng may lakas ng loob at hustisya para sa mga mahihirap, moralidad at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan maghahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo makaanging handog ang tinapay at alak na ito.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahal, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, minaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung ko ba ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. San mo, O Diyos, ang lingkod mo.
Kay tagal ko nalayo sa'yo, at kay daming mga tao sinaktan mo, at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, iingin sa kapapusukan. Ang diwa ko'y namiminding, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, o Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo, upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninindig, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.